Meron ba kayong ganito na power tools? Tapos may mga battery na kagaya nito. Ayun. So, medyo mataas din yung voltahe niya. Tapos medyo mataas din yung power niya. Sakto to na gawing power bank. O yung iba tinatawag to na power supply, yung idea na gagawin ko. Marami ng ganito na nabibili sa Shopee na style. Pero yung version ko, sine wave yung ginamit ko instead na square wave. Ayan. So baliktad lang kasi nakasalpak na to eh. Sige, baliktarin ko na yung cellphone ko. Ayan, pure sine wave power inverter. So mga peak niya na power 500 watts. Tapos nakasaksak na yung itong electric fan na to, DC na electric fan. So yung ginawa ko, yung mga battery na sa power tool, sinalpak ko sa ano niya, charger niya. Kasi saktong-sakto yung charger niya. Charger na mga ganito na battery. Try natin kung kayang tanggalin ng isang kamay. Ayun, natanggal. Ayan. So, ito, charger niya to. Charger. So, yan na din yung ginawa ko na handle. So, hindi pa to tapos. Proof of ano lang to. Concept na pwedeng gamitin yung charger niya as battery adapter. So, gamit yung charger, meron na tayong parang saksakan niya. Ayan. Tapos, connected na yan dito. Ayan. Ang dalawang wire connected dito sa buck converter. Kasi mataas yung voltahe nito eh. 18 volts. 18 volts to 21 volts. Yung full charge nito nasa 21 volts. So yung 18.5 yan na yata yung ano niya, nominal voltage. Hindi ko sure. Pero 21 yung volts nito. Test natin sa sa voltmeter. Check natin kung ano yung voltahe niya ngayon. Hirap ng isang kamay lang. Ayan. So ngayon meron siyang 20 volts, 20.1. Bilis pala kumain kahit hindi pala. Kala ko bumababa. Nagpa-fluctuate lang pala konti. Ayan, pa-fluctuate lang. Kala ko ang bilis ng pagbaba ng voltahe. Ayan. So nakakonect yung dalawang wire doon sa ilalim sa pin kasi nirekta ko siya sa output. Sinubukan ko sana dito na side kanina kaso pala to, pang charge lang na pin. 3 pin kasi itong charger. So kumuha ako doon sa ilalim. Tingnan natin kung matatanggal ba. Ayun, natanggal. Ayan. Saktong-sakto kasi yung charger, 3 yung pin niya. Terminal. Ayan, oh. Ito yung pang-charge. Dito ko kinabit kanina kaso hindi gumagana. Or hindi ko pa naman nasubukan. Pero 14 volts yung nandito. Kaya sabi ko parang mababa. So hindi yan yung output talaga niya. So kinuha ko tong pangatlo, yung maliit na hindi kasama. Buti merong ganito. Na wala naman siyang kwenta nga na terminal para sa charger. Pero sinamahan nila. So magagamit yung existing na charger para gawing battery adapter or battery holder. Ba't ayaw na ma-shoot? Ayun. Ayaw ma-shoot. Ayan. So, yung saksakan niya, wala muna siyang kwenta ngayon kasi holder lang siya ngayon eh. Tapos yung output niya, papunta sa booster. Tapos yung booster, nakaset to ng 13.5 volts para dito sa inverter natin. Although 12 volts yung dito, sinet ko na lang siya sa 13 volts para medyo mataas. Tapos, ayun na. Buo na yung concept na itong mga ganito na power tool na battery, pwede siyang gawing power bank
or tinatawag nila na power station. So meron na akong from ganito na baterya papunta sa 220 volts AC. AC siya kasi nakakapagpagana siya ng electric fan na walang ugong. Pag umuugong, square wave po 'yun. Pag walang ugong, ano siya, sine wave. Ito, testing natin. So naka-on na yung inverter, on natin yung fan. Ayan, wala siyang ugong kasi sine wave siya. So in case na mag-brown out, pa summer naman, so hindi natin magagamit ito ngayon, pero at least meron na ang naka-prepare na backup para sa mga blackout. So yung purpose ko talaga nito, pag blackout, walang kuryente, hindi gagana itong mga electric fan sa saksakan, at least meron akong backup na electric fan. Ayan. So ito yung pinaka-buong setup. Battery, ang power adapter niya, tapos buck converter or step down converter kasi from 21 volts o 20 volts pababa papuntang 13 volts or 12 volts. So ito yung output niya. Tapos babalik natin ulit sa mas mataas, 220. Kasi hindi naman natin pwede gamitin yung 20 volts para pang power dito sa 12 volts. Tsaka yung sinabi ko kanina na meron namang nabibili na sa online, square wave po yun. Tapos nakabili na kasi ako nito dati. Nagamit ko to siya sa sasakyan. Ngayon, naisip ko na gawin siyang portable. So, next time, sa susunod na video, gagawin ko na to ng kahon niya na nakakabit na to. So para maging siya, portable. Papakita ko yung yung equivalent nito na nabibili sa Shopee. Yung ganito na setup. Isasama ko sa video pagkatapos nito para makita nyo kung ano yung tinutukoy ko na power inverter. Ito yung mga equivalent niya. Ang gaganda nga nila tignan eh. Gusto kong ganito sana yung bilhin. Kaso, meron na nga akong inverter. Masasayang kung bibili pa ako. Yan. Nandito lang. Salamat. Salamat sa panonood.